Treasure hunting weekend mga katiits. At ngayon ay samahan niyo akong i-explore itong isang area na kung saan maroon daw itong tunnel. Okay? Ito yung creek. So dito ay napansin ko dito yung kanyang mga bato ay marami siyang mga sign na nakaugit tulad dito. Ayan o. Para siyang naka-C markings. So dito magkaroon natin makikita ng mga palatandaan. So kapag mga sabihin nating mga tunnel, usually doon talaga nila yan inilalagay sa mga dito gilid ng creek. So ngayon bibigyan ko kayo ng idea kung bakit sila dito kadalasang gumagawa ng mga tunnel katiits. Okay? So yung purpose kasi nito mga katiits, yung nahukay dito, sabihin natin napakalalim na kasi nito mga katiits nandito na ito sa pinakaibaba. Okay? So yung lupa, mayroon kasi yung layer Meron yang sabihin natin dalawang layer. Una lupa, and then sa ibaba ito yung tinatawag natin na bedrock. Okay? So dito sa bedrock, yung makikita natin ay puro na mga bato. Okay, tulad nito. Puro na siya mga bato. Ito katiits. Yan puro na siya mga bato. So accordingly, meron na ditong tunnel. And then ito yung ating hahanapin, yung sign o markings. Okay? So yun yung hanapin natin dito ngayon. So yung maganda dito sa bedrock mga katiits, dito sa pinakailalim, kung lalagyan nila ito ng tunnel o butas, hindi ito basta-basta mag-collapse. Dahil ito ay napaka-solido. So maganda itong lagyan ng tunnel. So dito meron tayong napansin ng mga marka na nakaukit dito. So ito yung napansin ko dito mga katiis na kakaiba. Para siyang mga para siyang nakapile ng mga bato. Ito para itong nakapile dito sa part na ito. So dito naman yung napansin ko dito, meron siyang short distance. Dito siya nakaukit. Ito. Yan linya tapos dot. Okay? So yung kanyang itinuturo ay dito. Okay, So dito meron tayong mga sign na makikita. And then dito meron pang dalawang mata. Nakatingin. So yung kanyang itinuturo ay dito mismo sa harapan ng batong ito. So ito ay mayroong puno ng kawayan. So kapag may mga puno ng kawayan, yung mga ugat ay malakas kumapit doon sa lupa. So hindi yan basta-basta mag-collapse. Okay? So maganda yung lagyan ng tunnel. So, napakagandang mga sinyalis. So dito tayo sa gitna ng creek. Okay? So ganito yung kanyang mukha dito sa malayo. So kung titingnan natin na maigi, bedrock na talaga yang sa ibaba. So yan yung magandang lagyan ng tunnel. So maganda yang i-remap kasi yung mga tunnel kasi mga tiits, yung entrance ay kanila yung tinakpan. So pinasabog nila yan para hindi yan makita ng tao. So dito mayroon akong bato na napansin. So ito ay kakaiba. Isa siyang marker.
napaka-plain dito sa may right side. So isa siyang para siyang triangle. Kasi matulis yung kanyang dito sa part nito. So dito naman para siya nakachop. Oh, yun o. And then meron tayo dito makikita na triangle. Okay, so ito yung matulis dito sa part na ito. So ito ay pointer. So dyan siya nagtuturo. So napakaganda. And then tingnan natin dito sa may likuran. Dito okay, meron siyang dot. So ibig sabihin ito treasure point. So pagbaon, yan yung ibig sabihin yan, mga pagbaon. Dito nakalagay yung pointer, nagtuturo siya. So ang ibig sabihin mayroon silang ibinaon. Okay, so dito wala tayong makikita ng mga sign ng isang tunnel, pero mayroon tayong makikita ng mga nagpapahiwatig ng mga pagbaon and then pointer na nagturo dito. Okay, so maganda yung mga marking dito katiits. So dito siya nagtuturo. Okay, so dito tingnan natin sa malapitan. Para siyang mga lalaking bato na sinimento. Yan o, itong part na ito. Ito yung bato. Tapos ito yung simento na nag-cover. Okay, nag-cover yan. O malaki ito. Ito para itong mga masa. So yung mga entrance kasi mga tiits, kanila yung tinakpan at sinimento. Yung solido. Tapos ito, hindi ito solido. Halo yung kanyang tunog kasi ito ay simento. So itinakip dito para maging solido yung kanyang entrance. So ganito yung ginawa nila dito. Proceed naman tayo dito sa ibabaw. Baka meron tayo dito makita ng mga palatandaan ng mga treasure. So yung karakteristik niya mga tiits ay napakalalim na talaga ng hukay dito. So old creek na talaga ito kasi dito natin makikita yung mga bedrock na nakita na sa pinakailalim. Okay, ganito katiits. So yung iba nating mga treasure hunter na napakalalim na kanilang hukay, so meron silang na-i-encounter na mga ganito, mga bedrock. So yung akala nila ito ay mga simento, pero ito ay mga bato. So napaka kapal nito dahil akala nila ay simento. So paano ba natin malalaman kung ang isang bato or kung tayo ay maka-encounter ng mga ganitong klaseng bato sa ilalim na napakalalim? Ang gawin nyo ay itest nyo sa muriatic acid. Okay, kapag nilagyan nyo ng muriatic acid, kapag malakas yung bula, ibig sabihin yan ay simento. Okay, ganun yung paraan para malaman nyo kung simento or hindi simento yung isang bagay. Okay, so lagyan nyo ng muriatic acid or sunrox, pwede yan. Okay, kapag malakas yung bula, ang ibig sabihin yan ay simento. Okay, so ganun kasimple yung paraan para mag-point out kung ito ba ay simento or hindi. Kasi meron silang may encounter na akala nila ay simento, pero ito yung mga bato. So kapag maghuhukay ay walang katapusan ng mga bato. Okay, so dapat i-test. So yun yung pinaka simpleng paraan para malaman natin kung yung hinukay natin ay simento or bato. Okay, so ganun yung nai-encounter nila kasi yung paghuhukay nila ay umabot na sila sa 40 meters. So napakalalim na. And then may encounter nila yung mga bato na napaka kapal.
So, okay. So, yun lang. So, dapat i-test. Lagyan ng muriatic acid. Kung malakas yung bula, ibig sabihin, ito ay simento. Usually, kung ang purpose kasi ng mga simento, kung sakasakalig maka-encounter kayo ng simento, yan ay seal. Okay, ano ba yung seal? Takip. Takip doon sa ibinaon nila. Okay? Yung ginawa kasi nila mga katiits, naka-layer kasi yan eh. Halimbawa, nagbaon sila sa ilalim, tinabunan ng maraming bato, at sinimento sa ibabaw. Okay? So, kapag huhukayin natin yan, hindi natin basta-basta mahukay kasi magkapal yung tinakip nila. Nasa 2 meters yung kapal. Okay? So, dapat lagyan ng muriatic para malaman kung ito ay semento ba to. So, yun lang mga katiits, ano? So, maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, okay?